Nabudo lagi. Kasi ako, sumusunod ako sa tatay ko. Ibig sabihin, sa trabaho ba? Hindi ako sumusunod sa tatay ko sa personal. Kaya nga ako nagtatago, di ba? Sumusunod ako sa trabaho. Nag-mayor siya. Nag-vice mayor siya. Nag-vice mayor ako. So, ang ginagawa ko, there has to be something, added value ba? Value added sa iyo. Diba? Kasi, paano ba naman na binoto namin ito si Rodrigo, pero binoto ka namin, wala namang value added. Wala namang dagdag na kahalagahan sa iyo. Diba? So, sumusunod ako sa tatay ko. Nag-vice mayor siya, nag-vice mayor ako. Nag-mayor siya, nag-mayor ako. Noong, sandali lang ma'am, mamaya na yung president ma'am. Wow. Sandali lang. So, nung mayor ako, ano ba yung targets ko as mayor? Diba? Kasi kailangan may value added sa iyo. So sabi ko, okay, ganito na ang nagawa ng administration ni President Duterte. Saan pa ba natin dadalhin ang Davao City? So may target kami. Nung umalis ako sa Davao City as mayor, number 4, most competitive city na ang Davao City. Number 8 na kami sa mga pinakamayaman na syudad sa buong bansa. Insurgency-free na ang Davao City. Alam nyo, buong term ni PRD, hindi niya natapos talaga yung problema ng Pakibato. So, nung taga-Pakibato mo, ma'am? Mobi, again na ingon ni PRD. Insya mag-NPA lang ka sa Pakibato, ikaw kalaban sa mga sundalo. Ayaw, ganda din na sa UP. Okay. Diba? Hindi niya natapos. And sa akin, meron kasi insidente doon na ako ang mayor, namatay yung opisyal, na napagalitan ako ng nanay. Tiga Visayas yung pamilya. Kausap ko siya sa phone, sabi ko, ma'am, pasensya na, namatay yung anak mo, ganyan. Napagalitan niya ako. So sinabi ko, sige, tapusin natin yan. So tinapos namin. In 3 years o 4 years. In 4 years, tinapos namin yung problema sa Pakibato. There has to be something new and something better in you. Akala ko kasi ganyan. Dito ko lang naintindihan na hindi pala lahat ng tao pareho ko mag-isip. Yun yung naging problema. So yun yung kailangan ko ihingi ng pasensya sa inyong lahat. Dahil, sabi nga ni Pastor Kibuloy, dapat lang siguro mangyari ang mga nangyayari para makita natin. Kawawa lang siguro ang mga tao, ang bayan, pero if we talk about the divine, maybe there is a reason for what is happening. So yun yun. Ngayon, pipili na naman tayo ng mga opisyal ngayong Mayo. Ano ba ang problema natin, mga botante? Ang problema sa atin, ang pinipili natin ay paulit-ulit ba?
paulit, pabalik-balik lang. Mahilig tayo sa sikat. Mahilig tayo sa magaling kumanta, sumayaw dito sa stage. Mahilig tayo sa nagpapa-amuse, nagpapatawa sa atin. At mahilig tayo sa hindi natin tinitingnan kung ano ba yung karakter, totoong karakter ng tao sa likod ng mukha niya sa TV. Ganyan tayo ang ugali ng mga Pilipinong botante. Kaya siguro dapat sa darating na halalan, pag-isipan na natin ang ating iboboto. Sabi ko nga sa inyo, nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba ya, Inday Sara, dahil sa iyo. Ang gagawin ko para sa inyo, sasabihin ko, ano ba ang kailangan nating gawin as voter? Ano? Una, huwag natin ibenta ang boto natin. Diba? Ngayon, legitimate na ang vote buying. Nakatago siya sa yan na, ma'am. Nandito na tayo sa topic na gusto mo, ma'am. Ayuda. Ganun na ang mga politiko ngayon. Bibigyan ko kayo ng example, ha, ng experience ko sa mga pagbibigay ng ayuda o vote buying. Noong barangay election na nakaraan, bago lang, tinanong ko yung isang kaibigan ko, ano bang ginagawa mo na suporta sa barangay candidates? Tas sabi niya, ang ginagawa ko, humihingi ako ng tupad at AIX at binibigay ko sa mga barangay captain para ibigay nila sa supporters nila. So sabi ko sa kanya, okay, hindi ko magawa na ganyan yung suporta na ibigay ko sa mga local barangay candidates. Pero totoo yan. Hindi man pinag-uusapan, pero totoo yan na nangyayari. Nakikita nyo yan. Nakikita nyo yan doon sa mga probinsya ninyo. Kaya ang una, huwag natin ibenta ang boto. Pangalawa, pag tumingin tayo ng kandidato, tingnan natin kung ano yung promises na ginawa niya o sinabi niya noon. Tapos, tingnan natin, binigay ba niya yung kanyang promise? Saad? Unsa sa Tagalog ng promise? Pangako sa'yo? Binigay ba niya ang pangako niya sa'yo? O iniwanan ka lang niya sa ere? At sumama sa iba? Ganyan. Ang pangalawa, na kailangan natin isipin. Itong kandidato na ito, paulit-ulit ko na to binoto, Ano ba sinabi nito noon? Ano bang nagawa niya? Ano bang rason niya? Bakit hindi niya nagawa? At ano yung mga totoong nakikita ko na nagawa na? Tayong lahat yon. Now, hindi ko lang alam sa mga Pilipino, sa mga lalaki natin, pero sigurado ako sa mga Pilipina ay